Sa pagpapatuloy ng operasyon, maingat na ginawa ni Dr. Jorge ang tinatawag na vaginal wall mula sa balat ng ari ni Yumi. After natin mag-create ng kanal, kailangan lagyan natin ng lining yun para hindi siya magsasara. At ang kadalasan natin ginagamit ay ang balat. And in this case, balat ng penis at scrotum ang ginagamit nating lining. Sa gender-affirming vaginoplasty para sa isang trans woman, matapos magawa ang tinatawag na vaginal canal at maihanda ang urethra na lalabasan ng ihi, tinitiyak din na ang panlabas na anyo nito kamukha rin ng sa babae. Kadalasan, actually, ang mga pasyente, mas concerned pa sila sa magiging external appearance ng operasyon na ginawa rather than yung safety function nung inoperahan. And this is a little surprising to me at first. Gusto nila talaga yung mukhang hindi lang yung external, pero yung magandang external appearance. Makalipas ang 5 oras, natapos ang operasyon ni Yumi. Success tayo, success. Yumi. Tapos na. Finish na. Finish. Nang idilat ni Yumi ang kanyang mga mata, isang malaking pagbabago ang naghihintay sa kanya. Pero sabi nga ni Dr. Jorge, ilang araw muna ang bibilangin para masubok ang tagumpay ng operasyon. Reminder lang ha, bawal uminom, bawal kumain ha. Tapos for today, higa lang muna and tomorrow ha. Huwag ka muna pwede ka mag-side, pero tomorrow na. For now, higa ka lang muna. Okay? Makakatulong naman yung pain meds natin. So, happy birthday! Thank you. Hey, girl na siya eh. New girl. Magpapahinga muna si Yumi sa isang kwarto ng 7 araw para ma-monitor ang kalagayan niya at matutukan ang paghilom ng inoperang bahagi ng katawan niya. Ayon kay Dr. Jorge, may papel na gagampanan ng pasyente sa kanyang sariling recovery. I always explain to the patient na importante na naiintindihan niya yung proseso ng pag-undergo nitong transition na tinatawag. No? Hindi lang yung operasyon ang magbibigay ng sa kanya, ng transition, but meron din siyang part na kailangan gawin. And by nature, ang gagawin ng katawan mo, it will try to heal itself. So it will try to close that opening that was created. So, para labanan mo yun, kailangan regular silang nagdadilate. And for some patients, masyadong matrabaho para sa kanila. And kaya nangyari, umiiksi, umiliit. Wow, ang ganda naman! Ready ka na muna. Makalipas ang 1 linggo, nakaschedule muli sa check-up si Yumi. So, today is day 7. So, ang diet mo, we can already progress to whatever diet you can tolerate. No? Technically, full diet pwede na. Like rice. Yeah, you can eat rice, regular food. Wala naman siyang bawal, no? Mga pagkain. Dalawa lang ang bawal. Yung lason saka hindi masarap. Yun lang. Joke lang. Wala naman technically restriction sa diet. No? Masakit ba yon? Very good.
Definitely looking good. Okay, deep breathing again. Just try and relax. Perfect, Yumi. You're doing very well. Walang datos kung gaano karami ang mga Pilipino na sumailalim sa gender affirmation surgery sa Pilipinas at sa abroad. Pero sa obserbasyon ni Dr. Jorge, tila dumarami raw ang sumusubok nito. On a busy week, siguro I'll be doing around mga 2 to 3 SRS in a week. But sometimes mga 1 or 2 or once a week on a low week. But usually every week meron akong ginagawa. This will be used as lining ng vaginal canal. Nangangahulugan daw itong kaya ng makipagsabayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa ganitong uri ng surgery. May dayuhan nga raw na dumarayo pa rito para magpa-opera. Itong procedure na to, bukod sa matagal na natin ginagawa, na-improve pa natin through this past year and two. Nakuha na rin natin more or less kung ano yung gusto ng mga pasyente. And I think more important, yung hindi na nga nila kailangan bumiyahe pa para magpa-opera ng ganitong klaseng operasyon because napaka-importante rin yung post-op care nito nung aftercare after the surgery. You can freely void at maganda raw ang takbo ng recovery ni Yumi. Pero ayon kay Dr. Jorge, 3 hanggang 6 na buwan pa ang bubunuin para masabing magaling na ang sugat mula sa operasyon.